Um, Naitanong mo na ba sa sarili mo kung bakit yung mga proyektong sobrang ganda ng intensyon tapos malaki pa yung pondo, madalas pa ring pumapalpak? Oo, yung parang ibinigay mo na lahat ng effort, pero wala pa rin nangyari. At alam mo, hindi naman ito dahil sa kakulangan sa sigasig o dahil walang paki yung mga tao eh. Correct. Kasi madalas, ang tunay na dahilan ay isang napakalaking blind spot. At yun ay yung kawalan ng malinaw na pag-unawa sa mismong konteksto ng mga taong sinusubukan nating tulungan. Kaya, welcome sa ating malalimang pagsusuri para sa araw na ito. Ako ang inyong host at ang pagbabatayan natin ngayon ay yung detalyadong teksto na Understanding Your Community and Context. At ako naman ang inyong resident expert. Yung magiging misyon natin sa diskusyong ito ay tuklasin kung bakit yung pag-unawa sa community mo ay hindi lang basta step 1, kundi isa sa pinakamahalagang spiritual na disiplina. Para maiwasan natin yung, alam mo yon, yung pag-solve sa mga problemang gawa-gawa lang pala ng sarili nating isipan. Di ba? At teka lang, linawin natin, kahit hindi ka bahagi ng isang simbahan o religious group, sobrang mahalaga ng konseptong ito para sa iyo. Kung gusto mong makatulong, mamuno, o umunawa sa ibang tao, sa trabaho man yan o sa personal na relasyon, kailangan mo to. Oo nga, kasi sa huli, human connection pa rin ang pinag-uusapan natin dito. Okay, himayin natin ito. Isipin mo yung ganitong senaryo. Ang pagtulong ng walang pag-unawa sa konteksto, parang isang doktor yan na pumapasok sa klinika tapos, Hindi man lang tinitingnan yung pasyente. oo, parang upo lang tapos magsusulat na agad ng reseta ng hindi kumakausap. Gaano man kaganda o kamahal yung gamot na ibibigay niya, kung mali naman yung sakit na ginagamot, walang bisa yun. Baka nga makasama pa eh. Grabe, ang ganda ng analohiyang yan. At dyan papasok yung tinatawag nating panganib ng mga inaakalang pangangailangan o assumed needs. Kasi bago tayo makahanap ng tamang solusyon, kailangan muna nating aminin yung isang medyo masakit na katotohanan. Na ano? Na madalas, mali tayo. Oo. Na madalas, mali yung basa natin sa sitwasyon. Kasi yung mga institusyon, simbahan man yan, NGO o negosyo, yung binabasa lang nila madalas ay yung ibabaw lang ng sitwasyon. Parang symptom lang yung nakikita, hindi yung disease? Exactly. Halimbawa, isipin mo yung isang komunidad kung saan yung mga kabataan ay unti-unting nawawala sa mga pagtitipon o events. Ang mabilis na husga agad ng mga leader dyan. Alam ko na. Tinatamad ang mga kabataan ngayon. O kaya wala na silang espiritual na gutom o baka puro na lang kasi cellphone. 'Di ba? Yun agad yung assumptions. Ngunit ang totoo, kapag inalam mo yung ibabaw at pumunta ka sa ilalim, baka kaya hindi makapunta yung bata ay dahil siya yung nag-aalaga sa nakababata niyang kapatid. Kasi yung mga magulang nila kailangan mag-night shift para may makain sila. Oo nga, no? O kaya naman, baka pagod na yung bata mula sa mahabang biyahe at sobrang tindi ng pressure sa pamilya na makaahon sa hirap. Kapag yung inaakalang pangangailangan o yung assumed need ang sinagot mo, imbes na yung tunay na kailangan nila, mapupunta lang sa wala yung matinding pagod at pondo mo. Kaya, ano ba talaga ang ibig sabihin nito sa totoong buhay? Kasi, hindi ba natural lang naman sa atin na umasa sa sarili nating mga nakasanayang karanasan para mabilis tayong makatulong? Parang ito yung tinatawag na hammer and nail bias eh. Kung martilyo lang ang hawak mo, Aakalain mong lahat ng problema sa harap mo ay pako. oo. Kung sanay kang magbigay ng seminar, iisipin mo, seminar ang solusyon sa lahat, di ba? Ang nakakamangha rito ay yung ideya na ang kalinawan o clarity ay isang anyo ng pag-ibig. Kasi yung patuloy na pag-aakala na alam mo na ang lahat, uri yan ng kayabangan o arrogance eh. Wow! Kayabangan pala yung pagiging asumero sa pagtutulong? Oo, kasi ipinipilit mo yung agenda mo. Habang yung pakikinig naman, isa siyang uri ng pagpapakumbaba. Yung hindi tamang pagkilala sa problema, hindi lang yang nagdudulot ng inepesyenteng programa. Nagdudulot yan ng kalungkutan at tuluyang pagkasira ng tiwala ng komunidad. Makes sense. Kaya kung mali yung paghuhusga batay sa pag-aakala, ano ba yung tamang batayan? Kumbaga, saan tayo dapat tumingin? Dito papasok yung tinalakay sa teksto na teolohiya ng lugar at inkarnasyon.
Tama. Kasi kung titingnan natin kung paano mismo ang Diyos pumasok sa mundo, hindi siya nanatili sa malayo. Ang mensahe ng Ebanghelyo, hindi yan lumulutang lang sa hangin eh. Pumapasok yan sa totoong kasaysayan. Sa totoong mga kapitbahayan, di ba? Yung may problema talaga sa pera, sa politika at sa kultura. Correct. Tingnan mo na lang ang halimbawa ni Jesus. Hindi siya gumamit ng one-size-fits-all na pamamaraan. Ibang-iba yung pakikipag-usap niya sa iba't ibang tao. Halimbawa, yung babaeng Samaritana sa balon. Yung pumunta sa tanhaling tapat para walang makakita sa kanya. Oo, kasi may dala siyang panlipunang kahiyaan o social shame. Iba yung approach ni Jesus sa kanya, tapos iba rin yung approach niya kay Zaccheo na umakyat sa puno, at ibang-iba rin dun sa mayamang pinuno. Nakita niya hindi lang yung individual, kundi yung bigat ng kontekstong dala-dala nila. Dito talaga nagiging kawili-wili ang lahat para sa akin. Kasi madalas, hinihiwalay natin yung espiritual sa sosyal o materyar na aspeto ng buhay. Parang, gutom ka, ipagdarasal kita. O tapos bahala ka na sa buhay mo, di ba? 'Di ba? Ngunit yung tunay na pagtulungan o ministeryo, hindi nito inaalis yung tao sa sitwasyon niya. Kinikilala nito kung paano naiipit yung tao sa kanyang paligid. Hindi mo pwedeng i-isolate lang yung soul niya from the rest of his reality. Kung iko-connecta natin ito sa mas malaking larawan, ito yung tinatawag nating kontekstualisasyon o contextualization. At minsan, natatakot ang mga tao sa salitang yan kasi iniisip nila na pagpapalabnaw ito ng katotohanan. O kaya parang kinokompromiso mo yung paniniwala mo? Hindi eh. Ang kontekstualisasyon ay yung mismong pagsasalin ng katotohanan sa wikang maiintindihan ng puso ng isang community. Ang Diyos ay laging kumikilos at nakakakita muna bago siya magsalita. Katulad na lang nang makita niya ang paghihirap ni Hagar sa deserto. Nakita muna bago nagsalita. So, dahil kailangan pala nating isalin yung mensahe sa lokal na konteksto, paano ba natin aktwal na babasahin yung natatanging wika at tanawin ng isang komunidad, lalo na kung tagalabas tayo? Dito natin kailangang gawin yung pagmamapa ng kultura at espiritualidad o cultural and spiritual mapping. Kailangan mo alamin ano ang pinapahalagahan nila, ano ang kinatatakutan nila, at ano ang ipinagdiriwang nila. Teka, bigyan mo tayo ng konkretong halimbawa dyan. Sige, pag-usapan natin ang kahirapan o poverty. Kadalasan ang tingin natin sa kahirapan, kawalan lang ng pera sa bulsa. Pero sa totoo lang, binabago ng kahirapan yung mismong emotional bandwidth ng isang tao. Emotional bandwidth. Anong ibig sabihin nun sa kontekstong to? Ibig sabihin, nagtutulak ito sa mga tao na mabuhay sa tinatawag na survival intervals. Hindi sila nag-iisip para sa 5-year plan nila kasi kailangan nilang isipin kung ano ang kakainin nila mamayang gabi. Survival lang muna bago long-term planning. Kaya pala. Kapag inalok mo sila ng long-term na negosyo o programa, madalas hindi sila makasali. Hindi dahil ayaw nila, kundi wala na silang bandwidth para i-process yun. Exactly! Bukod pa dyan yung issue ng migrasyon o yung paglipat-lipat, nagdudulot yan ng mga malalalim na sugat ng pagkakawalay at pagiging mag-isa sa syudad. Kaya sobrang mahalaga na matukoy natin ang pinagkaiba ng harang o barrier sa isang puot o hostility. Paano nagkakaiba yung dalawang yon? Kapag tahimik yung isang komunidad habang kinakausap mo sila, hindi ibig sabihin na nagre-rebelde sila o galit sila sa'yo. Madalas, yung katahimikan na yan ay isang harang na itinayo nila kasi pagod na sila o kaya nagiging maingat lang sila dahil sa mga nakaraang trauma sa mga taong nangako pero nang iwan lang. Alam mo, habang pinapaliwanag mo yan, parang naiisip ko yung analohiya ng worldview o pananaw ng komunidad na parang isang operating system ng smartphone. O paanong naging smartphone? Kasi, di ba, tahimik lang tumatakbo yung OS sa background. Hindi mo nakikita. Pero yun yung nagdidikta kung paano ipoproseso yung lahat ng impormasyon na pumapasok. Kung iOS yung gamit ng komunidad, tapos Android apps yung pinipilit mong i-install, Hindi talaga babasahin ng system, magka-crash lang. di ba? Kahit gaano pa kaganda yung app na dala mo, mare-reject lang. Oo, ang
Ang galing nung analohiyang yon. At dahil dyan, nagiging malinaw yung sinasabi sa talinghaga o parable ng mga hasik, yung the sower. Iisang magandang binhilang yung hawak niya, pero magkakaiba yung lupa. Yung may lupang matigas, tapos may lupang mababaw, at may lupang matinik. Tama, nagdadala ito ng isang mahalagang katanungan sa ating lahat. Kung hindi natin naiintindihan kung gaano katigas o kasugatan yung lupa, paano natin aasahan na tutubo yung itinatanim natin? Hindi pwedeng sisihin yung binhi at lalong hindi pwedeng sisihin yung lupa kung hindi mo naman inayos muna. Grabe, ang bigat nun. Okay, ngayong alam na natin kung ano ang dapat hanapin at unawain, pumunta tayo sa application. Paano ba natin ito aktwal na gagawin nang hindi tayo nalulunod sa dami ng impormasyon? Kasi baka ma-analysis paralysis tayo eh. May mga practical na hakbang na binigay sa teksto tungkol sa tinatawag na observation before intervention o pagsusuri bago ang aksyon. 3 simpleng steps lang ito. Sige, ano yung una? Una, maglakad-lakad sa community. At literal na paglalakad ito ha, huwag ka lang dumaan gamit ang sasakyan na naka-aircon. Tignan mo kung sino ang nasa labas, ano ang takbo ng buhay sa umaga, sa tanghali, sa gabi. Sa bagay, kapag nasa loob ka ng kotse, parang nanonood ka lang ng TV. Hindi mo nararanasan yung init o yung amoy ng paligid. Oo, parang may harang pa rin, kaya maglakad ka. Tapos, pangalawa, kapanayamin o i-interview mo yung hindi bababa sa 5 lokal na stakeholders. Sino ba tong mga stakeholders na to? Mga kapitan ng barangay ba to? Pwede, pero mas maganda yung mga guro, mga magulang na lagi nasa labas, health workers, at mga may-ari ng sari-sari store. Bakit sila? Kasi sila yung nakakakita ng mga bagay na hindi nakikita sa loob ng simbahan o ng opisina mo. Yung sari-sari store owner, alam niya kung sino na yung nangungutang. Kasi wala nang makain. Yung guro, alam niya kung sinong bata yung pumapasok ng walang almusal. Oo nga, no? May front row seat sila sa totoong buhay ng komunidad. Tapos ano yung pangatlong step? Pangatlo, gumawa ng simple at isang pahinang context profile. Isang pahina lang ha, nagsasaad ito ng demografiya, mga pasakit or pains nila at mga kalakasan ng lugar. Dito mo matutuklas yung pinagkaiba ng tunay na pangangailangan kumpara sa mga kagustuhan or preferences lang ng institution mo. Teka, anong ibig sabihin ng preference lang ng institution? Halimbawa, baka preference nyo na gumawa ng malaking event, parang grand medical mission or concert para makilala kayo. Pero kapag tiningnan mo yung context profile, ang tunay na kailangan pala ng komunidad ay isang tahimik at ligtas na lugar para sa mga bata at simpleng pagsasalo-salo sa pagkain para mabuo yung tiwala. Wow! Ang layo ng grand event sa simpleng ligtas na lugar. Pero teka lang ha, magtatanong ako para na rin sa mga nakikinig sa atin. Paano kung gawin natin tong mapping na to, tapos matuklasan natin na yung tunay na problema ng komunidad ay masyadong malaki at komplikado? Oo, yung parang systemic poverty na talaga. Oo. Tipong hindi kaya solusyonan ng iisang maliit na grupo lamang. Hindi ba nakaka-paralyze ito? Baka panghinaan ng tayo ng loob na tumulong? Natural na maramdaman yan, pero ipinapaalala sa atin ng teksto na ang layunin ay hindi ang maging tagaligtas o savior na sosolusyonan sa lahat ng bagay sa isang iglap. Ang layunin natin ay maging isang tapat at nagbibigay buhay na presensya. Faithful presence? Oo, ang pagbuo ng tiwala ay nangangailangan ng panahon at pakikipagtulungan sa mga lokal na institusyon at tao mismo dun sa lugar. Hindi mo kailangan maging perpekto, kailangan mo lang maging totoo at ipakita na nandyan ka para sa kanila. Hindi mo kailangan maging perfecto, kailangan mo lang nandyan ka. Ang ganda. So para ibuo ang pinakabuod ng ating malalimang pagsusuri ngayon, ang pakikinig at pag-unawa sa konteksto ay hindi lang stratehiya, ito ay ang pinakamataas na anyo ng pag-ibig
at paggalang. At gusto ko itong ikonekta ng direkta sa iyo na nakikinig sa amin ngayon. Oo, para sa lahat ng aspeto ng buhay ito. 'Di ba? Ikaw man ay nagpapatakbo ng isang negosyo, nangunguna sa isang team project sa opisina, o sinusubukang tulungan ng isang kaibigang may matinding pinagdadaanan. Ang pag-aakalang alam mo na yung problema nila nang hindi ka tunay na nakikinig ay isang malaking kabiguan ng pag-ibig. Ang paglalaan mo ng oras upang makita ang mundo mula sa pananaw nila ay hindi pagpapabagal sa proseso. Ito ang mismong proseso. Kaya bago tayo maghiwalay, gusto sana namin kayong iwanan ng isang kaisipan na pagmumunihan nyo pagkatapos ng diskusyong ito. Sa ating modernong panahon ngayon, kung saan napakabilis nating lahat na magbigay ng opinyon at manghusga online, paano kaya kung ang pinakaradikal na gawain na pwede mong gawin bukas ay hindi ang lakasan ng iyang boses? Paano kung umupo ka na lang muna ng tahimik? Oo, umupo ng tahimik at obserbahan lamang ang mga tao sa paligid mo nang walang anumang paghuhusga. Gaano kaya kalaki ang magbabago sa iyong misyon sa buhay kung natuto ka munang manood at makinig bago ka magsalita? Pag-isipan niyo yan. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa deep dive na ito. Hanggang sa muli.